Target palawigin ng TESDA ang mga programa para sa mga na-repatriate na OFWs mula sa Middle East. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Fatima Baduria. Dalawang bagay ang pinagsisikapan ng TESDA ngayong patuloy pa rin ang krisis dulot ng gulo sa Middle East. Yan ay ang pagbabalik ng mga OFW galing doon at ang kinakailangang pagtitipid sa enerhiya. 8,000 scholars, ganyan karami ang handang kunin ng TESDA mula sa mga OFW na babalik mula sa Middle East. Iba't ibang pwedeng pangkabuhayan ang pwede niyong aralin dito. At alam niyo naman, pag may TESDA certificate, legit. I think nasa ano pa lang mga 2,000 something pa lang ang nag-a-avail talaga. So yung natitira po ay nag-iisip pa kung ano pong landas ang kanilang pupuntahan. As they come back, nakaano ho yan, nakaparallel po yan sa hiling naman ng DMW. So as they repatriate, so we give more certificates of commitment, as they're called, more vouchers for them. Alam ng TESDA na marami sa mga umuwing OFW hindi pa desidido sa tatahaking trabaho, kaya ito raw ang kanilang maitutulong. We need to be a little bit better in rolling out what really is a kind of advising, a career advising modules na sa ngayon, sa totoo lang, ginagawa pa. By May po, yung amin pong bagong tool to help diagnose and assess attributes and aptitude, no? Sinisikap din nilang makatulong sa krisis sa kuryente kaya balak na rin ng TESDA na magpalagay ng solar panel sa mga training facilities. Sa totoo lang, TESDA rin po ang nagtuturo ng tinatawag nating photovoltaic installation and maintenance. So kami rin po ang pinapanggalingan ng training ng mga workers at technicians na nag-i-install po ng solar panels. Kaya siguro it's about time na kami rin sa aming sariling facilities, no, ang magpatayo ng solar. Mga kapatid, Mobile Journal Fatima Baduria po, hatid ang mukha ng balita.